Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat at welcome ho sa Chris Ulo YouTube channel. Okay, pag-usapan natin ito mga kababayan, mga kadabar cards. Itong usap-usapan na ito raw si Paulo Ballesteros, kaya raw matagal nang hindi nagpupunta at nagpo-programa, nag-host dyan sa Itbulaga, palihim daw ho na nag-resign na. Hindi na yata pinaalam sa mga viewers at di na ho nagbigay ng statement. Kasi ang huling ano natin dito mga kababayan, mga kadabar cards, etong si Paulo Ballesteros namatayan ho ng isang minamahal sa buhay. Yung kanyang nanay, nanay ang tawag niya pero alam ko lola niya. Kasi di ba ganun minsan tayo, no? Na ang lola natin tawag natin mama, mami, lola. Yumao ho ang kanyang minamahal na lola. Ngayon mga kababayan, nagtataka ho ang ating mga kadabar cards, bakit hanggang ngayon daw ho ito si Paulo Ballesteros hindi pa raw bumabalik sa Itbulaga. At may mga bulong-bulungan na nag-resign na raw ho di umano ito si Paulo Ballesteros. Akala naman ng iba, kaya raw hindi pa bumabalik, baka tinatapos pa ang ika 40 days. Kasi may gano'n mga kababayan na kapag namatayan, hindi mo na bumabalik sa trabaho, nagluluksa pa, gusto mo nang palagpasin o makaraos yung tinatawag hong 40 days. No? So ngayon ito mga kababayan, panoorin ho natin, pakinggan ho natin ang isang video na kung saan Paulo Ballesteros nag-resign na nga ba sa pagiging host ng Itbulaga at hindi na sinabi sa mga legit dabar cards. Hindi na ho nagbigay ng statement kahit o sa kanyang social media account. Pakinggan ho natin to mga kababayan, mga kadabar cards. Okay. Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang Itong video na to, credit ho kay Dars TV. Paki-support, subscribe nyo na lang ho si Dars TV mga kababayan, mga kadabar cards. Tuloy natin. Nahon. Welcome po sa Durs TV Update. Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita na may kaugnayan po sa Itbulaga. At isa na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol sa pag-alingaw-ngaw ng balita tungkol kay Paulo Ballesteros. Matapos nating maibalita ang tungkol sa isang post ng page na kung saan ay nag-aalala po kay Paulo Ballesteros kung ano na ba yung nangyari dito. After ng update natin na yon, marami po ang nagtatanong sa atin kung totoong nagsalita na daw ba si Paulo Ballesteros tungkol sa pagkawala nito sa Itbulaga ng ilang araw na. So mamaya sasagutin natin yan. At bukod pa nga dyan, ating pag-uusapan ng tungkol sa isang pangyayari na ngayon lamang po naganap sa kasaysayan. Ano ito? Yan ang malalaman ninyo mamaya na malaking sampal sa kalaban. Pero bago ang lahat, narito muna ang ratings ng primetime show for February 20, 2024. So, ang nangunguna pa din, walang iba kundi po ang 24 oras, 15.1%. Samantalang yung TV Patrol at Frontline ng Pilipinas ay 3.2 and 3.2%. So, it's a tie. And then, ang sumunod naman na mataas ay itong Batang Quiapo na 16.0%. Ang kalaban naman nito ay Black Rider na kung saan ay show or programa ng GMA na 10.6%. Samantalang sumunod ay Linlang, 9.5% ang ratings. Ang kalaban, Labday Repeat na siyang show din ng GMA. And sumunod naman dito ay Can't Buy Me Love na 6.8 at ang mga kalaban ay 6.1 lang and 2.1%. At ang effort naman na show ng Kapamilya, no, mataas pa din po laban sa kalaban nitong Jinx at First ng GMA. So sa makatuwid ay itong 24 oras lamang po ng GMA ang nagre-rate sa kanila. The rest ay show na po ng ABS-CBN na umaere sa TV5 ang laging lumalamang. Grabe no, namamayagpag po ang prime time ng ABS-CBN na umaere sa TV5.
yun yung laging nagre-rate, no? Samantalang sa GMA naman, ang nagre-rate lang po yung 24 oras. The rest sa ABS-CBN na. Kung tutuusin, di ba, ilan yung station nila? 108 stations sakop nila, pero nilalamon sila ng kapatid network at ABS-CBN. Sus Mio, katunayan yan, ito pong ratings ng Can't Buy Me Love ay nakapagtala po ng pinakamataas na rating sa kasaysayan ng ABS-CBN kahit na nung may mga prangkisa pa po sila. Ngayon, sa TV5 lang nila naranasan yan. And ayon nga po dito sa post ng Kapatid Insider, Star Creative Can't Buy Me Love registered 6.8% ratings yesterday, February 20, Tuesday, beating rival program Asawa ng Asawa Ko 6.1% lamang, and GTV's delayed telecast of Black Rider na merong 2.1%. The said episode featured the trending confrontation scene between Caroline, played by Belly Mariano, and Cindy, played by Agot Isidro, after finding out what really happened about her mother's mysterious death. It is currently the highest TV ratings of a kapamilya show on a third slot since the shutdown of ABS-CBN, which has previously held by the defunct Kapamilya. Okay, congrats nga pala ulit sa atin mga kadabar gods, pati sa Tito Vic and Joey Bulaga. Kasi nung ilang araw kong umangat ho sa kanila yung ratings ng It's Showtime. Pero ngayon, bumalik na ho, lagi na ulit araw-araw, mataas ho ang ratings ng Itbulaga over It's Showtime at over doon sa isang, naman lagi naman mababa yung ratings ng Tahanang Pinakamasaya. Tuloy natin. Tin Serie, hashtag Senior High. Can't Buy Me Love Air Week Night at 9:30 p.m. po on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, and TV5 with a delayed telecast on Jeepney TV at 11:30 p.m. while advanced episodes are available every Friday on Netflix and Saturday on I1 TFC. So grabe no, wala pang prangkisa niyan ng ABS-CBN pero nilalampaso sa ratings ng GMA. Syempre dahil yan sa tulong ng TV5 na kung saan ay mas pinapalakas pa po ang kanilang sakop. Kaya asahan natin na mas marami pa pong paglalampaso ang magaganap dito. Samantalang narito naman ang ratings po ng mga noontime show for February February 20, 19 and 20, 2024. So bad news ito sa ating lahat kasi binawi na naman po ng It's Showtime ang mataas na ratings sa Itbulaga. No, so laban bawi lang yung peg nila. So narito po ang Itbulaga for February 19, 4.3, samantalang ang It's Showtime ay 3.9 at ang Tahanang Pinakamasaya ay 2.7. Samantalang ng February 20, ang Itbulaga 4.1 at ito namang It's Showtime ay 4.4. Lumamang po ang It's Showtime laban sa Itbulaga, samantalang itong Tahanang Pinakamasaya ay medyo tumaas ng bahagya kumpara po ng February 19. So laban bawi lang ang nangyayari. At napansin nga po ng ilang netizen na pag itong It's Showtime ay mataas, mabilis mag-post or mabilis maglabas ng ratings itong Lionheart. At pag mababa daw itong It's Showtime, dinedelay daw. So, yan po yung komento ng ilang netizen sa post ng Lionheart na siyang nabasa natin. Pero still congratulations sa It's Showtime. Ganito yung totoong laban. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol kay Paula Ballesteros na kung Ito na, pakinggan natin. isang linggo na mahigit na hindi natin siya nakikita dyan sa Itbulaga. Pero pumasok siya, makalipas ng ilang linggo, makarang ilibing ang lola niya dyan sa Itbulaga. Pero, muli na Actually, pati ako mga kababayan, sa akin na rin nagtatanong yung iba. Sabi ko, di ko talaga alam. Nagme-message sa messenger ko sa aking FB page. May nagsasabi pa, baka raw na-depress o hindi matanggap yung nangyari dahil nga namatay yung kanyang lola. Syempre, lola yan, mahal na mahal yan. Baka raw nag-resign na lang ng palihim. Hindi matanggap yung nangyari. Pero ako tingin ko hindi ganun nangyari. Pakinggan natin si Ders TV. na naman siyang hindi po mahagilap at makita dyan sa Itbulaga. Kaya naman naalarma na po
yung ilang mga fans ng Jowa Pao na bakit daw hindi nila nakikita itong si Paulo Ballesteros. Since may naging update tayo kanina about dyan, sa kung nag-resign or nag-leave lang daw ba itong si Paulo Ballesteros. So, yan po yung katanungan ng mga fans. Marami nating natanggap na message na nagtatanong, Miss Durs, nagsalita na daw po ba si Paulo Ballesteros kung bakit wala siya dyan sa Itbulaga ng ilang linggo na? So, yan po yung mga karamihan na natatanggap natin na mga messages no ng ilang mga followers natin. So, sasagutin po natin yan kasi to be honest po, hindi po siya nagsasalita ukol sa usapin na yan. So, chinek ko po naman yung mga social media account ng isang Paulo Ballesteros. Baka sakaling makakuha tayo ng kasagutan kung bakit wala siya sa Itbulaga ng ilang linggo na or ilang araw na. Wala po siyang update eh. So, paano magsasalita? Saan nyo ba nasagap yung balita na yan, Wala naman po akong nakikita na nagsalita na or nagbigilinaw si Paulo Ballesteros tungkol sa usapin na bakit siya wala dyan sa Itbulaga. Wala po akong nakikita. Pero ang masasabi ko lang naman dito, malabo po na mag-resign ng isang Paulo Ballesteros dyan sa Itbulaga, patawa lang, Pero yan lang naman ay mga ano-ano lang, palapalagay kasi hindi nga naman nila nakikita itong si Paulo Ballesteros and normal po yan. Kasi normal Ito mayroong pinakita si Durs na isang post ng FB page na Jose Wally Paulo. Hindi mo natin alam kung legit to, kung talagang social media account lang. Nakapost rito, whatever happened to Paulo, nag-resign ba o na nagkasakit, nagtampo, still morning missing him so much. We miss you, Paulo. Ano yata ito, group? Ito mga kababayan, hanggang ngayon wala pang talagang totaling dahilan or pinopost o walang nagbibigay ng statement kung bakit ito si Paulo Ballesteros. Hanggang ngayon wala pa dyan sa Itbulaga. Hindi pa siya bumabalik mula nung namatay ang kanyang nanay, or nanay ang tawag, pero lola niya ho. Wala pa. Ako, tingin ko lang kung may iba tong ginagawang trabaho, pero hindi, kasi kung may ginagawang trabaho to, kahit pa paano may sisingit niya Itbulaga kasi noon time show. Ako, opinion ko lang dito na nahimik ito at gusto mo na makamove on kasi hindi ho biro yan. Hindi ho basta nakipag-break or lamatayan ka eh. So alam naman natin ang trabaho ng isang artista sa isang noon time show, nagbibigay ng kasiyahan sa mga manonood. Alam niyo naman dyan sa Itbulaga, biruan, joke, ganyan, para mapasaya yung mga nasa studio, mga nanonood sa kanya-kanyang bahay sa Pilipinas. Buti sana kung simpleng problema to, pwede niya sigurong maiwan sa bahay. Yung ganong problema, set aside niya yung sa isip niya at magpatawa, magbigay ng papremyo sa Itbulaga. Ang problema kasi dito mga kababayan, namatayan siya. So alam naman natin kapag namatayan ng isang tao, especially talagang malapit sa buhay mo, nag-alaga sa'yo, halos araw-araw mong kasama, tingin ko gusto mo na makamove on ito ni Paulo bago ulit makabalik dyan sa Itbulaga. Para, alam mo yon, hindi niya na mapeki yung sarili niya, natatawa siya doon, maikipagbiruan. Mayroon magpatawa mga kababayan, buti sana kung simpleng problema lang to. Namatayan eh. Lola niya pa, mahal na mahal. So, ang dami kasing nag-worry kasi ang dami rin ho kasi talagang fans nito ni Paulo Ballesteros. Ang dami, feeling nga nila pilay yung Jowa Pao. Although nandun naman si Ryan Agoncillo kasi nasanay lang din tayo mga kababayan na itong si Paulo nasa Itbulaga at kasama ng sugod bahay. Natatandaan niyo ba si Zombie kahit nandoon sa sugod bahay, si Paulo Ballesteros nasa loob ng studio. Gusto pa rin nila na si Paulo Ballesteros nasa labas kasama sugod bahay, kasama si Wally at Jose. So ako opinion ko rito, naisip ko, gusto lang niya muna makamove on sa pagkamatay ng kanyang lola. At siguro pag nakamove on na siya o matapos na yung 40 days, siguro tsaka siya babalik bilang host ulit ng Itbulaga. So respect na lang natin yon mga kababayan. Kasi siguro ito si
Si Paolo nanonood ng social media 'to, nakikita niyo yung mga nagko-comment sa live ng Itbulaga sa social media, siguro nakikita niyo yung mga nagko-comment do'n na ba't wala pa siya. So, respect natin, abangan natin si Paolo at babalik yan ng isang matibay ulit bilang isang taong Paolo Ballesteros. Maraming salamat po mga kababayan, mga ka-Dabber Cats. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog ni Chris Ulo. Bye-bye!